Tawaran mo na ako. Siyempre, nagselos ako kay RJ. Nakita ko yung magkasama kayo. Ex mo pa. Grabe yung takot niya na maabutan kami ni Carlos. Pinagsiselosan ka ni Carlos eh. Hindi natural lang na matakot si Lynette na baka yun ang pagsimula ng gulo nila ni Carlos. Eh, kasal na sila. Wala pa siyang tiwala sa pagsasama nila. You have to prove to her that you're worthy of a second chance. But I am doing my best. I've been doing everything I could. At hindi ko susuko ng anak ko. Di ba sabi mo sa akin, galit ka sa nanay mo? So, sasama ka ba sa kanya? Gusto niya daw makita at mayakap. Siyempre, cute ako eh. Eh ikaw, Ate Justin, kapag bumalik nanay mo, sasama po ba kayo sa kanya? Pag may nangyaring ganito ulit, huwag mo na lang sabihin kay Annalyn, ha? Kasi siyempre, ayokong mag-alala yung anak ko sa akin. Sorry, Lynette. Ari! Lynette, may masakit ba sa'yo? Tinatanong kita, may masakit ba dyan sa braso mo? Wala ko, Chang. Wala po. Ano yan? Ha? Lynette, yung totoo, ano yan? Bakit may sugat ka dyan? Diyosa, Chang, wala ko ito. Wala lang tong sugat na to. Naglilinis po kasi ako ng kwarto. Eh, meron sana akong gustong abutin dun sa taas nung cabinet. Kaso nahulog sa akin, kaya nagkasugat ako. Wala lang ko ito. Pero wala akong kinalaman si Carlos dito. Lynette, kung sinaktan ka ni Carlos dahil sa hindi ninyo sinasadyang pagkikita ni RJ, ay, hindi na yata tama yan. Chang, maniwala po kayo sa akin. Nagsasabi po ako ng totoo. Wala pong kinalaman si Carlos ito. Hindi naman po kami nag-aaway. Wala namang rason para saktan niya ako. Huwag niyo na akong bigyan ng ibig sabihin itong sugat na to. Wala lang po ito. Pero tinan mo ha, nakakapagtaka lang. Kahapon, galit na galit sa'yo si Carlos. Nakita ko yun eh. Tapos ngayon may sugat ka dyan? Diba nagtatanong kayo sa akin kung ano nangyari dito? Sumasagot lang naman ako eh. Pero kung ayaw niyo maniwala sa akin, hindi ko naman kayo pipilitin. Pero sana, huwag na natin palakihin tong sugat na to, ha? Wala lang to. Wala lang po ito, Chang. Chang, maupo na po kayo. Sige na, tapusin na po yung kinakain niyo. Yan, oo, Ito po, Chang. Thank you. Diyos, maupo ka na. Halika na. Kumain ka na. Thank you. Eric, I'm sorry to bother you, but could I have a minute? Of course, sure. I just wanted to give you this. It's a thank you gift as well as a welcome gift para sa pagpasok mo dito sa Apex. It's a tie. Thank you. I hope you like it. Actually, gusto ko lang magpasalamat, especially for last night, for listening to me rant, and for at least opening up to me and telling me lahat ng pinagdaanan ng anak ko sa kanyang adoptive parents. Eric, I want to ask your help. How can I make my daughter trust me? For her to be able to talk to me, open up to me, You know, tell me Giselle, about... ano pa ba ng tulong ang gusto mo? Look, naipasok mo na si Justine dito sa Apex. You know, sooner or later, magkakalapit din kayo. Yun na nga, Eric, eh. Hindi ko alam kung kailan yung sooner or later na yun. I want it to happen now. I want to get to know my daughter. I want her to open up to me, to tell me about her life. You know, Giselle, what she went through. listen to me. What? As much as I want to help you, dahil sa nangyari yesterday, nalaman ni Justine na tinutulungan kita. She didn't like it. Ayoko naman sa akin magalit yung anak ko. Paano naman ako, Eric? You know, just be patient. It takes time. Magkakalapit din kayong dalawa. But anyway, I have to go back to the office. Thank you for this. You're welcome.
na, Diyosa. Asa na yung taxi na binook mo? Bakit wala pa? Ha? Uy! Chang, Ano ba? Kanina pa ako kuda ng kuda dito eh. Hindi mo pala ako naririnig. Ba iniisip mo? Chang, hindi ako mapakali. Hindi maalis sa isip ko yung sinabi ni Lynette na wala naman daw nangyaring sakitan sa kanila ni Doc Carlos. Uy, wala naman daw sakitan na nangyari eh. Anong problema mo ron? Naniniwala ka sa sinabi ni Lynette? Ikaw, Diyos. Halika. Alam mo, kilala ko yan si Lynette. Yang si Lynette, kapag nasasaktan yan, umaaray yan. Oo, tsaka wala naman dahilan para itago niya sa atin yun eh. Dahil lahat ng nangyayari, sinasabi niya sa atin, di ba? Pero tsaka si Chang, Alam mo, Diyosa, huwag mo nang pag-isipan ng masama si Carlos. Huwag na, kasi hindi niya sasaktan si Lynette dahil mahal niya to. Ngayon, kapag yung taxi hindi dumating sa oras at ako'y malate sa trabaho, ikaw ang sasaktan ko. Okay ba yon? Ha? Lola, wag po! Lola, masasama po pakiramdam niyo pag tinanggal niyo yan, Lola. Lola, makinig na lang po kayo. Naku, Lola, masakit po yung gagawin niyo, Lola, wag po. Lola, Kanina mo na ako sa albularyo ko. Nurse Vico, Ayoko dito. si Lola ayaw magpa-laboratory test, tapos tinatanggal niyo yung dextrose niya. Ayoko dito. Lola, bakit ayaw niyo po magpadala sa laboratory? Ayoko sa inyo. Puro kayong mamemera. Dali niyo na ako sa albularyo ko. Ayoko dito. Tinay, ilabas mo na ako rito. Kalma lang, Lola. O ano-ano kinakabit niyo sa akin, puro pera. Lola, huwag naman po Mauubos pera natin dito. Nakakahiya sa mga tao dito lang. Ano nakakaya doon? Totoo sinasabi ko. Peperahan lang tayo ng mga yan. Pasensya na po kayo. Ganyan po talaga si Lola Iksing. Ayaw magpa-ospital. Mas niniwala nga siya sa mga albularyo tsaka sa mga dating paraan ng medisina. Lola, sa katunayan nga po, kay Mang Ador lang po siya pumupunta kapag Totoo. naman siya. Totoo. Si Ador lang makakatulong sa akin, hindi yung mga yan. Puro pera, puro pera. Puro kayo pera, ubusin yung pera ko. Ilabas mo na ako dito. Kung hindi ganon, ganon talaga. Alam mo, Nurse Ning, pangarap ko yan eh. Yung isang albularyo. Oo, yung magandang role na pagiging albularyo. Challenging yan. Gusto ko yan, tsaka kaya ko yan. No? Talaga, Miss Papa? Oo. Mga ganun-ganun. Gaganon ka. Kaya ko yan. Yung Jesus yung matatanggal niya. Albularyo kailangan ko. Lola, sige po, pagbibigyan ko po kayo. Papatingnan ko po kayo sa albularyo. Talaga? Opo. Doki, may albularyo dito sa East Ridge.